Nararamdaman mo ba na nawawala ang iyong pagiging malikhain? Baka ang iyong isip ay puno ng mga ideya, pero nahihirapan kang magdesisyon kung alin ang uunahin. Kung oo, maaring ang The Artist's Way na isinulat ni Julia Cameron ang kailangan mo. Nais ni Cameron na matulungan kang hanapin ang iyong panloob na artist kahit na parang nawawala ito. Ang buod na ito ay magsisilbing gabay sa mga pangunahing konsepto at aktibidad sa libro. Ituring ito bilang isang preview para malaman kung ang The Artist's Way ang susi upang maabot ang iyong malikhaing potensyal. Handa ka na bang muling buhayin ang iyong pagiging malikhain? Halina't sumama sa masayang paglalakbay na ito. Kabanata 1. Pagbawi ng pagkakaroon ng kaligtasan. Pagtagumpayan ang mga takot sa pagkamalikhain. Sa kabanatang ito, tinalakay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaligtasan upang maipakita ang ating malikhaing potensyal. Ayon kay Cameron, marami sa atin ang may mga takot at pagdududa sa sarili na nagpapahirap sa atin upang maging malikhain. Ang mga pangunahing aral sa kabanatang ito ay: una, pagkilala sa mga negatibong paniniwala. Pinapayuhan tayo ni Cameron na kilalanin at labanan ang mga paniniwala na pumipigil sa atin. Ang mga paniniwalang ito ay maaaring magmula sa mga karanasan noong bata tayo o sa mga critical na boses mula sa ating paligid. Pangalawa, morning pages. Ipinakilala ni Cameron ang morning pages, kung saan magsusulat ka ng 3 pahina ng mga ideya o saloobin tuwing umaga. Makakatulong ito upang linisin ang iyong isipan mula sa mga takot at duda at magbigay daan sa malikhaing pag-iisip. Pangatlo, artist dates. Isa pang mahalagang aral ay ang artist dates, kung saan maglalaan ka ng oras para sa mga aktibidad na nagpapasigla sa iyong pagkamalikhain, tulad ng pagbisita sa art gallery o maglakad-lakad sa kalikasan. Kabanata 2. Pagbawi ng pagkakaroon ng pagkakakilanlan. Pagkilala sa iyong tunay na malikhaing pagkatao. Sa kabanatang ito, tinatalakay ni Cameron kung paano ang mga panlabas na salik at pagdududa sa sarili ay nakakapagtago ng ating tunay na malikhaing katauhan at nagbibigay ng mga estratehiya para matuklasan at palakasin ang ating pagiging artist. Ang mga detalye ng kabanatang ito ay: una, pagpapatibay ng pagkakakilanlan. Binibigyan diin ni Cameron ang kahalagahan ng pagtanggap at pagpapalakas ng ating sarili bilang mga artist. Mahalaga ito upang makita natin ang ating mga talento, hilig at kakaibang pananaw sa sining, kahit pa may mga duda mula sa ibang tao o sa ating sarili. Pangalawa, morning pages. Ipinagpatuloy ni Cameron ang paggamit ng morning pages bilang kasangkapan upang matuklasan at linawin ang ating mga tunay na nais at identidad. Ang pagsusulat araw-araw ay tumutulong upang mapatahimik ang mga kritiko sa ating isipan at magbigay daan sa ating mga tunay na malikhaing ideya. Pangatlo, artist dates. Binibigyang diin ni Cameron ang kahalagahan ng mga artist dates bilang pagkakataon na magsagawa ng mga aktibidad na makakapagpatibay sa ating malikhaing pagkakakilanlan, tulad ng mga aktibidad na may kinalaman sa ating mga hilig sa sining. Kabanata 3. Pagbawi ng pagkakaroon ng lakas. Pagharap sa mga kritiko sa sarili. Sa kabanatang ito, tinalakay ni Julia Cameron kung paano nakakapigil ang mga kritiko, kapwa sa loob at labas ng ating isipan, sa ating pagiging malikhain. Nagbigay siya ng mga paraan upang makuha natin muli ang kontrol sa ating malikhaing kakayahan. Ilan sa mga paraan ay: una, pagharap sa mga kritiko sa sarili. Pinapayuhan tayo ni Cameron na kilalanin at labanan ang mga kritiko sa ating isipan, ang mga tinig ng duda na nagpapaalipin sa ating tiwala at pagkamalikhain. Dapat nating hamunin ang mga negatibong pag-iisip at paniniwala na ito. Pangalawa, synchronicity at serendipity. Ipinakilala niya ang konsepto ng synchronicity o ang mga makulay na pagkakataon at kaganapan na nagiging gabay natin patungo sa ating malikhaing landas. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga ganitong pagkakataon, matutuklasan natin ang bagong inspirasyon at tulong. Pangatlo, mga gawain at pagunlad. Nagbigay si Cameron ng mga praktikal na gawain upang magpatuloy ang personal na pagunlad at pagiging malikhain.
Maaaring kabilang dito ang mga pagsasanay sa pagsusulat o mga aktibidad na makakatulong upang mapalawak ang ating mga kakayahan sa sining. Kabanata 4. Pagbawi ng pagkakaroon ng integridad. Paggalang sa iyong malikhaing hangganan. Tinalakay ni Julia Cameron kung paano ang mga salik mula sa loob at labas ay maaaring magpahina sa ating malikhaing integridad. Ibinahagi niya ang mga paraan upang maibalik natin ang ating tunay na malikhaing sarili. Ang mga mahahalagang aral sa kabanatang ito ay: una, paggalang sa malikhaing hangganan. Binibigyan diin ni Cameron ang kahalagahan ng pagtatakda at pagpapanatili ng mga hangganan upang protektahan ang ating malikhaing integridad. Kasama na dito ang pagsabi ng hindi sa mga bagay na nakakasira sa ating mga layunin at halaga sa sining. Pangalawa, pag-aalis ng mga hadlang. Ipinakilala ni Cameron ang isang pagsasanay na layong tuklasin at alisin ang mga hadlang na pumipigil sa ating pagkamalikhain. Kasama dito ang pagsusuri sa ating mga takot at mga paniniwalang nakakapigil. Pangatlo, pag-deprive sa pagbabasa. Inirerekomenda ni Cameron ang pansamantalang paghinto sa pagbabasa ng mga media upang mapansin natin ang ating mga sariling ideya at boses sa loob. Kabanata 5. Pagbawi ng pagkakaroon ng posibilidad. Pagpapalawak ng iyong malikhaing horisonte. Sa kabanatang ito, tinutulungan tayo ni Julia Cameron na palawakin ang ating malikhaing pananaw. Tinatalakay niya kung paano ang mga limitasyon na ating ipinapataw sa ating sarili at mga maling pananaw ay nakakapigil sa ating pagiging malikhain. Ang mga mahahalagang detalye ng kabanatang ito ay: una, pagkilala sa mga limitasyon. Pinapayuhan tayo ni Cameron na kilalanin ang mga limitasyong ipinapataw natin sa ating sarili na humahadlang sa ating malikhaing potensyal. Kasama dito ang takot sa pagkatalo, pagiging perpekto at mga maling pananaw sa tagumpay. Pangalawa, paghanap sa ilog. Ipinakilala niya ang konsepto ng finding the river na nangangahulugang pagsunod sa ating tunay na hilig at lakas sa sining. Binibigyan nito tayo ng lakas upang makipag-ugnayan sa ating likas na mga ideya at mga likha. Pangatlo, ang Virtue Trap Quiz. Ibinahagi ni Cameron ang isang pagsasanay upang tuklasin at alisin ang mga paniniwala mula sa lipunan na naglilimita sa ating malikhaing kalayaan. Kabanata 6. Pagbawi ng pagkakaroon ng kasaganaan, paglinang ng malikhaing kasaganaan. Tinatalakay ni Julia Cameron ang ating pananaw sa tagumpay, pera at pagkamalikhain sa kabanatang ito. Pati na rin ang mga paraan upang magtaglay ng kasaganaan sa ating malikhaing buhay. Ang mga mahahalagang taktika sa kabanatang ito ay: una, the Great Creator. Ipinakilala ni Cameron ang konsepto ng The Great Creator na nagsasabing ang pagkamalikhain ay isang espiritual na aktibidad na may koneksyon sa isang mas malaking pinagkukunan ng kasaganaan. Binibigyan nito tayo ng lakas upang magtiwala sa ating malikhaing kakayahan. Pangalawa, storycasting exercise. Itinuturo ni Cameron ang pagsasanay sa storycasting, kung saan isinasaisip natin ang ating ideal na buhay, malikhain ng walang limitasyon. Ang pagsasanay na ito ay tumutulong upang linawin ang ating mga layunin at pangarap sa sining. Pangatlo, money madness. Pinag-uusapan ni Cameron ang ating pananaw sa pera at sining, na dapat ay tingnan ang pera bilang kasangkapan upang mas mapalawak ang ating malikhaing kakayahan at hindi bilang hadlang dito. Gamitin ang mga hakbang at payo mula sa librong ito upang magsimula kang magtagumpay laban sa mga hadlang sa pagkamalikhain, magtayo ng konsistenteng kasanayan at muling makipag-ugnayan sa iyong malikhaing sarili. Kung nais mong magsulat, magpinta, magmusikero o magtaglay ng mas malikhain pang buhay, mayroong mga gabay dito upang matulungan ka. Kaya't subukan ang mga pagsasanay at tingnan kung saan ka dadalhin ng iyong pagkamalikhain. Maligayang paggawa at huwag kalimutang ibahagi ang iyong paglalakbay upang magbigay inspirasyon sa iba. Pindutin ang notification bell, like, i-subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito.